Bata pa lang ako, palagi ko talagang naiisip na what if hindi na lang ako mag-aral. Simula kasi nung nag-aral ako mula grade 1 hanggang high school, parang mas lalo lang humihirap ang buhay ko. Mas lalong tumitindi yung interactions na gagawin mo araw-araw. At dahil introvert ako simula pa nun, hindi ko talaga inisip na magka-college pa ako. Pero yun ang hindi ko na natadya. Sa ibang video ko na sasabihin yung dahilan kung bakit ako nag-college dahil ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang karanasan ko sa pagiging isang college student. Malamang hindi na bago sa iba ang topic na to. Pero kung may interesado mang malaman ang personal na dinanas ko, inaanyayahan ko kayong panoorin ang video na to. Anyway, nang matapos ako sa high school nitong mga sandaling to, wala na talaga sa isip ko ang magpatuloy pa sa pag-aaral. Alam ko na kasi na ngayon pa lang, kapag itinuloy ko ito sa college, baka hindi na kayanin ng pagiging introvert ko ang bagong environment. Para sa akin, masyado yung nakakatakot na experience. Kaya kung pwede ko namang iwasan, nagpasya na lang akong tumahak ng ibang landas, wag lang ang college. Malamang dahil na rin sa impluensya ng maraming taong nagsasabi na sayang lang ang oras at pera sa college kaya ako ganito mag-isip. Dahil kung pagkatapos naman ng 4 na taon, mahirap pa rin maghanap ng trabaho, mas mabuti na lang kung ngayon pa lang magtrabaho na ako agad. Sa madaling salita, talagang nahinto ako ng 1 taon bago nagdesisyong magkolehiyo na rin sa wakas. At ang nakakatawa nung nasa enrollment process pa lang ako, naiyak na ako sa dami ba naman ang kailangan gawin at ipasa. Hindi ko itatago, nakakapanghina talaga ang mga sandaling yun. Halos doon pa nga lang muntik na akong sumuko. Paano na kaya ngayong enrolled na talaga ako? Kung hindi lang talaga ako tinulungan ng maraming tao, malamang hindi na ako kailanman nakapag-aral pa ulit. Hindi ko masasabing masaya o malungkot ako para ron. Kasi dito na rin nagsimula ang bagong pagsubok sa buhay ko bilang isang introvert student na isang university. Dahil dito ko na rin nakilala ang mga professor at instructor namin. Number 1, the soft-spoken. Ito yung mga professor na mainhin kong magsalita. Pero masakit pa sa kutsilyo yung mga mensahe nila. Secondary education pala ang course ko, major in Filipino. At ang subject namin sa professor na to ay tungkol sa contemporary world. Take note, ito yung first day of class ko as freshman. Kaya dahil na rin sa kaba, kahit alas 9 pa lang ng klase namin nun, halos alas 7 pa lang nasa campus na ako. At wala pa akong kain nun kasi nga inisip ko na bilang isang college student, kahit ngayon pa lang nagsasali na ako magtipid kahit papano. So yun na nga, first day namin at ang professor namin na to, pinakauna namin nakilala ng araw na yun. At first glance, pakiramdam namin, kalmado lang ang teacher na to. Siguro hindi kami mahihirapan. Pero kabaliktaran pala nun ang dadanasin namin. Mahigpit siya lalo na sa oras at absences ng estudyante. Halos puro discussion din namin. Nasa 50% nun nagtatanong lang siya. At bawat sagot na tama, may points siyang binibigay. Kaya yung points na naipon ko sa kanya, ay wala. Paano ba naman ako sasagot kung kahit naiisip ko pa nga lang na magtataas ako ng kamay at magsasalita sa harap ng lahat, halos lang natin ako sa sobrang takot. Basta para sa akin hanggat hindi ako tinatawag ng professor para sumagot, ligtas na ako. Ayos lang na hindi ako makakuha ng points kung ipapasa ko naman ang mga quizzes niya. Pero kahit pala ron, hindi rin ako naging ligtas. Zip grid lang yung answer sheet namin. At yung choices ay puro modified true or false. As in, ganun lang talaga lahat ng quizzes, long quiz at exams namin sa kanya. Doon ko unang naintindihan na ibang level na talaga ang haharapin namin sa college. Number 2, the trickster. Ito yung klase ng professor namin na mahilig gumawa ng mga trick questions sa test niya. At dahil major subject namin siya, talagang mapipilitan kang makisabay kung ayaw mong maiwan at bumagsak. Well, hindi sa gusto kong sabihin na masama yung una, pero masasabi kong mas mabait at approachable itong isa naming professor. Ang maganda rin sa kanya ay sinasabayan niya yung humor ng bawat discussion na ginagawa namin. Yun nga lang, medyo tricky siya pagdating sa mga test o exam. At yung final grade ko sa kanya ay naipasa ko naman kahit papano. Number 3, the veteran. Sila naman yung klase ng mga professor na halos ilang taon na lang din magre-retiro na rin sa pagtuturo. Matatanda na sila pero kaya pa rin makasabay sa mga biruan ng klase. Parang easygoing na subject teacher lang. Hindi palaging galit, hindi palaging nanunuway, pero nandun pa rin yung palaging sinasabi nila na kung ano ang binibigay naming scores ay ganun lang din ang ibabalik nila sa amin.
Pero palagi rin talagang kapag ganito yung mga guro, nakakalimutan na rin ng mga estudyante na gumalang sa kanila. Kasi nga malaki ang kumpiyansang hindi naman sila sinusuway. Kaya medyo naiintindihan ko rin yung ibang terror teacher. Pero para kasi sa akin, dapat balanse lang. Kung ano yung pinapakita sa'yo ng estudyante mo, dapat aayon din yun sa paraan ng paggabay mo. Number 4, the terror. Gaya ng sinabi ko ngayon lang, mahalaga rin sa pagtuturo ang maging istrikto. Pero wag naman sana yung palagi ka na lang nag-aapoy tuwing papasok ka sa klase. Kasi may professor talaga kaming ganito. As in kahit isang semester pa lang bago namin makukuha ang subject niya, kalat na sa department namin kung gaano ka-terror ang professor na to. Doon pa lang sa bulungan na yon, kakabahan ka na talaga. Kulang na nga lang sabihin na lang nila na ito na yung araw ng parusa namin. Pero sa kabila din naman nun, isinasabi rin ng lahat na effective talaga siya magturo at hindi paligoy-ligoy sa sinasabi. Kung pangit ka mag-report, papagalitan ka mismo sa harap ng klase. Lahat ng output at projects nyo, halos 80% noon negative ang feedbacks niya. Pero gaya nga ng sinabi ko, effective siya magturo. Yan nga lang, nakakatakot lang talaga. Kahit sang anggulo mo tingnan, wala kang maipapanalong argumento dahil hindi naman halos masabayan ang mga gusto niya. Basta't kapag kasama sa schedule namin ang subject niya sa araw na yun, parang ayaw na naming pumasok. Patibayan na lang talaga ng loob kapag nandyan na siya. Kapag nawala ka talaga sa focus, malalaman mo lang isang araw bagsak ka na pala sa subject niya. Meron pa akong gustong idagdag pero naisip kong ipagpatuloy na lang natin to sa part 2. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. Subscribe and follow for more videos. Salamat sa panonood.